Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang seguridad ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ng plano ng bise na kumuha ng private security matapos palitan ng mga tauhang nagbabantay sa kanya. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa pagsiguro sa kaligtasan ng matataas na opisyal sa ating bansa. Kabilang na dito ang Vice Presidente. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. May mga balita na tila karaniwan lang, mga ulat na mabilis nating nalilimutan. Pero minsan, may mga balitang parang patibong, simpleng pangyayari sa ibabaw, pero may nakatagong misteryo sa ilalim. Ganito ang sitwasyon ngayon kay Vice President Sara Duterte. Nagdesisyon si Vice President na kumuha ng pribadong security personnel para sa kanyang kaligtasan. Ang nakatoka sa pagbabantay kay VP Sara, kung may aalisin daw sa kanila, mas pipiliin daw ng bise na palitan sila ng mga galing sa private security agencies. There are professional security services. So that's not considered as a private army. Parang walang masama, hindi ba? Pero bakit tila marami ang hindi mapakali? Ano ba talaga ang intensyon ng hakbang na ito? At higit sa lahat, bakit tila may nararamdamang banta ang mismong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Pero bago mo isipin na ito ay simpleng usapin ng seguridad, tandaan, walang aksyon sa politika ang ginagawa ng walang dahilan. Sa bawat kilos may nakatagong laro at dito tayo magsisimula. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Bakit pribado? Kung may presidential security group na sanay at bihasa sa proteksyon ng mga lider ng bansa, bakit kailangan pang kumuha ng pribadong seguridad si VP Sara? Maaring sabihin ng iba, para mas maging secure. Pero secure para kanino? Marami ang naniniwalang ang hakbang na ito ay tila nagpapakita ng kawalan ng tiwala ni Vice President sa mga ahensyang kontrolado ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero may mas malalim na dahilan. Ang mga pribadong security firms ay hindi obligado sa parehong antas ng transparency tulad ng PSG. Ibig sabihin, mas maraming uwang para sa anumang plano na hindi kailangang malaman ng lahat. Pero ano nga ba ang plano na ito? Naalala mo ba ang kontrobersyal na house arrest ni Zuleika? Maraming haka-haka noon na may tangkang i-orchestrate ang sariling pagtanggal sa kaligtasan ng personalidad para magmukhang biktima. Pero bigo ang plano. Ngayon, may mga nagsasabing baka ito ang sinusubukang ulitin, mas malaki, mas maingat, at mas kontrobersyal. Pero ang tanong, kung may plano naman si VP Sara, alam kaya niyang mababasa ito ni PBBM? Ang sagot ay oo. Alam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ito at dito nagiging mas interesado ang laro habang ang iba ay naghihinala. Si Pangulong Marcos ay tahimik ngunit mabilis na gumalaw. Inutusan niya ang Armed Forces of the Philippines na magbigay ng suporta kay VP Sara sa ilalim ng utos na protektahan siya sa lahat ng oras. At ito ang balitang ito. Mukha itong aksyong may malasakit, pero kung iisipin mo, ito isang matalinong galaw. Sa paglagay ng AFP sa paligid ni VP Sara, hindi lamang nito nasisiguro ang kaligtasan ng pangalawang pangulo, kundi naiiwasan din ang anumang plano na maaaring magmukhang aksidente o sabuatan. Pero kung iniisip mong tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Ano ang nasa likod ng galaw ni VP Sara? Bakit tila napakariskado ng estratehiya? Kung ito'y para lamang sa kaligtasan, bakit hindi na lang lubusang magtiwala sa PSG? Bakit kailangang may pribadong seguridad na maaaring magdulot ng alingas-ngas? Ang sagot ay nakasalalay sa isang tanong: ano ang mawawala kay VP Sara kung magtatagumpay ang plano niyang ito? At ano ang maaaring makuha niya kung magkakamali si PBBM sa kanyang mga hakbang?
Kung alam ni Vice President Sara na maaari niyang maisahan si PBBM, mas matalino si PBBM. Sa bawat galaw ng pangalawang Pangulo, isang hakbang ang ginagawa ng Pangulo upang tiyakin na ang administrasyon niya ay hindi masisira ng kahit anong eskandalo o kontrobersya. Sa pamagitan ng AFP, na isara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang anumang puwang para sa mga aksidente. Samantala, ang publiko ay patuloy na nanonood, unti-unting nagiging malinaw na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Ito ay isang laro ng kapangyarihan, karunungan at taktika. Kaya ang tanong, sino ang tunay na master sa laro ng politika? Ang pangalawang Pangulo na tila gumagawa ng isang lihim na hakbang? O ang Pangulo na tahimik ngunit nagagawang pigilan ang bawat galaw? Sa dulo ng lahat, isa lang ang sigurado, hindi basta-basta magpapatalo ang ating Pangulo sa anumang balakid na magpapaguho ng kanyang administrasyon. Ang tanong, ano ang katotohanan patungkol sa content na ito? Totoo kaya na may plano si VP Sara? I-comment mo naman sa baba upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Kawikaan 12 verse 2, ang masama ay nagbabalak ng kasamaan, ngunit ang mabuti ay nagtatamo ng pabor mula sa Diyos. Sa gitna ng mga intriga at plano na maaring makasama sa iba, ang Diyos ay nananatiling makatarungan. Ang sinumang gumagawa ng mabuti, tapat at may malinis na intensyon ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Subalit ang balak na masama ay walang magandang patutunguhan, tulad ng inaakala ng iba na ang mga lihim na plano ay hindi mapapansin. Tandaan natin na ang ating Panginoong Diyos ay laging nakamasid sa bawat kilos ng mga pinuno o individual. Mahalagang maipakita ang integridad, katapatan at tunay na malasakit sa ating kapwa. Ang talatang ito ay paalala na hindi natin kailangan magduda sa hustisya ng ating Panginoong Diyos. Ang mga mabuti ay nagtatamo ng biyaya, samantalang ang masama ay nahatulan sa kanilang mga gawa. Magtiwala lamang tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos, kaibigan, at manatili mapagbantay ngunit mahinahon sa mga nangyayari sa ating paligid. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat at tapat na tagapagtaguyod ng hustisya. Sa panahon na kami napapalibutan ng intriga, takot at kasamaan, bigyan niyo po kami ng karunungan upang makita ang katotohanan. Turuan niyo po kami magtiwala sa iyong plano at manatili mapagkumbaba at matapat sa aming gawain. O aming Panginoong Diyos, pinapanalangin namin ang aming mga pinuno na naway bigyan niyo po sila ng puso na inuuna ang bayan at hindi ang pansariling interes. Ituwid niyo po ang mga baluktot na landas at ihiwalay ang masama mula sa mabuti. Gabayan niyo po ang lahat ng nasa posisyon, kapangyarihan na maglingkod sila ng may karunungan at may malasakit sa kapwa. Pinapanalangin din namin ang mga nanonood at nakikinig ng content na ito. Bigyan niyo po sila ng kaliwanagan ng isip, kapayapaan ng puso at lakas na harapin ang anumang pagsubok sa kanilang buhay. Patuloy niyo po silang patnubayan at pagpalain sa kanilang mga layunin at mga desisyon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At salamat po aming Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.